First Chronicles chapter 16 verse 8. At ito pa rin po yung yung accounts na kung saan ay makikita po natin yung kaban ng tipan, no? So basahin ko lang yung 1 to 7. Sabi dito, ipinasok nila ang kaban ng tipan sa tuldang inihanda ni David para dito. Nag-alay sila ng mga handog na susunugin at handog pangkapayapaan sa harapan ng Diyos. Matapos makapaghandog, binasbasan ni David ang mga tao sa pangalan ni Yahweh at binigyan niya ang bawat Israelita ng tinapay, karne at bibingkang may pasas. So ito yung account na kung saan makikita po natin yung kasiyahan sa hari na si David, sapagkat yung kaban ng tipan ay nakita po natin na nagtagumpay po sila sa pagdadala po nito sa Jerusalem. So it is a celebration, napaka special yung araw po na ito sa kanila, lalong-lalo na nakita po natin na wala pong naging problema na katulad ng yung una na attempt po nila na pagkuha or yung pagdadala sana nila doon sa kaban ng tipan, no? At sabi dito, naglagay rin siya ng ilang Levita na maglilingkod sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh upang manalangin, magpasalamat at magpuri kay Yahweh na Diyos ng Israel. So manalangin, magpasalamat at magpuri kay Yahweh, no? Yun po yung ginagawa natin sa church, manalangin, magpuri at magpasalamat, di ba, sa Panginoon. So marami pong mga marami tayong ginagawa, di ba, na mga pananalangin, no? May mga visitation, mga gano'n, pinapanalangin natin yung mga kapatid, no? Yung alam mo yan, kapag may mga pagtawag na ginagawa, no, pinapanalangin din po natin, no, yung ating mga kapatid, at kahit sa ating pong mga personal, di ba, na mga prayers sa ating mga rooms, kahit nasaan man tayo, ay nananalangin tayo sa Panginoon. At makikita po natin dito, magkakaiba-iba po 'yun, no? Manalangin, iba 'yon. Magpasalamat, iba rin 'yon. Magpuri, tatlong salita. Ang lalawak po ng nasasakupan po na nila, no? So si Asaph ang pinuno ng mga katulong niya. Si Asaph ang pinuno at ang mga katulong niya ay sina Zacarias, Jeiel, Semeranot, Jehiel, Metitias, Eliab, Binayas, Obededom at Jeiel. Ang tinutugtog nila ay mga alpa at lira, at ang kay Asaph naman ay pompiang. Ang mga paring sina Binayas at Jahasel ay tumutugtog ng mga trompeta araw-araw sa harap ng kaban ng tipan ng Diyos. Nang araw na yon, iniatas ni David kay Asaph at sa mga kasama nito ang tungkol sa pag-awit ng pasasalamat kay Yahweh. So this is a composition, we don't know kung ano po yung tono po nito, but in every words nito, yung mga lyrics po nito ay sadyang napakaganda ng mga nilalaman po nito, no? Kaya kahit sa pagpili po natin, di ba, ng mga inaawit po natin sa church, hindi tayo nagbabase doon sa tono, kundi nagbabase tayo, alam mo yun, yung parang yung tono, di ba, ay na lang yun, kumbaga parang bonus na lang yun kung yung tono ay naaayon, di ba, doon sa ating mga kagustuhan. Kasi may mga ganon, di ba, na yung gusto nating beat, gusto nating mga
yung klase ng tono. Bonus na lang po yun, no? Kapag maganda po yung lyrics at maganda po yung tono, di ba, naaayon doon sa kagustuhan po natin. It is really a bonus na lang, ano? Pero makikita po natin na yung awitin, kapag napakaganda po yung lyrics, tumatagos ito eh. Kasi ito yung nag-i-speak. 'Di ba? Nag-i-speak ito sa buhay, 'di ba, ng isang tao, no? Tignan natin yung lyrics po na ito na iniatas nitong si David na awitin bilang pasasalamat kay Yahweh. Sabi dito, magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan, ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam, no? So from ang mga awitin nila noon, no, madaming mga lyrics, no? Mahaba siya, napakahaba niya na sa atin kasi paulit-ulit na lang, 'di ba? May mga signage pa tayo, repeat 1, repeat 2, 'di ba? Chorus. Pero sa kanila dire-diretso, no, yung nila, yung siguro ganito yung uso noon, 'di ba, sa kapanahonan nila na dire-diretso yung mga wordings na ginagawa ng mga ng mga nagko-compose ng mga awitin. So, sabi niya, magpasalamat kay Yahweh. Anong gagawin kapag nagpasalamat kay Yahweh? Tumawag, 'di ba, sa kanyang pangalan. No, importante 'yon na kung magpapasalamat ang isang tao, maganda na yung i-address niya doon sa tamang address, 'di ba, ng kanyang pasasalamatan. Marami kasing nagpapasalamat sa kapanahon na ito, wrong address, 'di ba? Wrong yung subject, 'di ba, ng kanilang pinagpapasalamatan, no? Nandiyan na maaring nagpapasalamat sila sapagkat nakaharap sila doon sa iniudulo nila, 'di ba, or doon sa sinasamba nila ng mga kahoy, mga bato, 'di ba, mga ganon. Maraming ganon, 'di ba, mga nag-aalay pa ng kung ano-ano sa harapan ng rebulto or whatsoever. And it is a false kind of pagpapasalamat, no, na parang ano kaya yung feeling mo, 'di ba, kunyari kung ikaw ay may anak, tapos binibigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga pangangailangan, pero makikita mo na yung anak mo hindi nagpapasalamat sa iyo, kundi nagpapasalamat siya dun sa bato. O nagpapasalamat dun sa kahoy na ginawa ng tao or ginawa niya. Parang masakit 'yun, no, siguro napakasakit talaga noon, no, na nakikita mo yung anak mo nagpapasalamat dun ba sa bato, no, at sinasabi niya yun yung kanyang Diyos, yun yung nagbigay, 'di ba, ng mga blessing na kanyang natanggap. Wrong address, no? Hindi tama yung subject, 'di ba, na kung saan niya ibinibigay yung kanyang pagpapasalamat. So sabi dito, magpasalamat ka kanino? Hindi sa kahit na sino, 'di ba? Hindi sa kahit na anong subject, kundi kay Yahweh, no? Tumawag kanino? Sa kanyang pangalan. Kaninong pangalan? Kay Yahweh, no? Very specific yung kanyang sinasabi dito. Ang lahat, anong gagawin mo kapag tumawag ka sa kanyang pangalan? Sabi dito, ang lahat ng gawa nino, hindi ang lahat ng gawa ng tao, parang self-righteous yun, alam mo yun, yung parang ipinagmamalaki mo pinagmamalaki ng tao yung kanyang ginagawa. Pero dito sa awitin, no, talagang pili yung salita na kung saan sinasabi po dito na ang lahat ng gawa nino ni Yahweh. Lahat. So kung sasabihin nating lahat, paano natin mababanggit, 'di ba, yung pagpapasalamat at yung pagtawag sa kanyang pangalan kung ang sinasabi po dito ay lahat. Lahat ng lahat ng kanyang ginawa. So paano natin yun malalaman?
Di ba, paano natin malalaman yung lahat ng ginawa ni Yahweh? Parang, kung sa buhay natin, siguro maganda ito na, ito po yung ating, mamaya, ito yung ating, pagbulay-bulayan or a kind of sharing. Di ba, kung ano yung ginawa, kung ano yung lahat ng ginawa ni Yahweh sa buhay mo. Familiar po ba tayo sa mga ginagawa ni Yahweh or ng Diyos, 'di ba, sa buhay natin? Sabi po dito ng awitin, kung lahat, paano mo ngayon malalaman? 'Di ba, sa atin napakapalad natin kasi we have the scriptures na kung saan ay walang maililihim sa atin tungkol sa lahat ng kanyang ginawa. He created the world, di ba? He parted the sea. Alam mo yan, he performed miracles. Ang dami po niyang ginawa. Kaya kung titignan, kung mag-create lang siguro tayo ng kung magsusulat tayo ng isang libro na titignan lang natin yung lahat ng ginawa ni Yahweh dito sa lahat ng ating pong mga pinag-aaralan, ang dami-dami po siguro noon. It is a good project, no? It is a good project na kung saan, kung iisa-isahin natin, di ba, yung lahat ng mga ni-reveal na niya, di ba, na ginawa niya, di ba, sa buhay ng mga tao po na ito, at maging sa buhay po natin, siguro ang ganda-gandang yun. Kasi that is the testimony that we have, yung ginawa ni Yahweh sa buhay natin. Hindi yung ginawa natin sa Panginoon. Hindi magandang yun, no? Mas magandang testimony yung kung ano yung ginawa ni Yahweh sa buhay natin, no? So paki-develop po yung question, kung sino po yung ating facilitator mamaya, can you share about the things, di ba, na yung lahat yung word, yung lahat ng ginawa, i-specific na lang siguro natin yung lahat ng ginawa ni Yahweh sa buhay natin, no? Kasi sabi dito lahat hindi lang sinabi dito na magpasalamat kayo, 'di ba? Tumawag kayo sa kanyang pangalan. Ang ilan sa kanyang mga ginawa, yung mga pinaka points lang ng ginawa, 'di ba, ni Yahweh. Hindi ganun, no? Ang sinabi niya dito, ang lahat ng ginawa. Kaya kung titignan pala natin, hindi talaga mauubos yung ating pagpapasalamat na gagawin sa Panginoon sa dami ng kanyang ginawa at ginagawa, 'di ba, sa buhay natin, no? Ang dami sa isang araw lang, have you tried, 'di ba, na isipin or pagbubulay-bulayin kung ano yung ginagawa ni Yahweh sa buhay natin in every day, in every minute, di ba, in every seconds ng existence natin. Kasi kapag pala tayo doon, kapag aware pala tayo doon, hindi talaga mapuputol, 'di ba? Kung ano yung dapat nating ipagpapasalamat sa Panginoon, no? Yung parang nabanggit dati ng ating speaker na kapag nauntog ka, what are you going to do? Pag nauntog ka, no? Kahit sa mga ganung mga bagay, naipit yung kamay mo or whatsoever, na nasaktan ka, kahit yung mga bagay na yun, 'di ba? Ay maganda na ipagpasalamat din daw sa Panginoon, no? Na-experience nyo na ba yun? Yung parang nasaktan kayo, tapos yung nakasakit sa inyo, walang buhay, wala namang buhay, kunyari kagamitan, inano pa ninyo, no? Yung talagang, nag-retaliate kayo, no? Kumbaga yung lamesa sana, ay na pakpak yung kamay, di ba? May mga ganun, no, na instead na ang gagawin, 'di ba, ay pabayaan na lang. Pero kahit yung mga walang buhay na lamesa, yung mga ganun, ay sinasaktan, at bumabalik din naman yung sakit doon sa gumagawa, no? Kasi wala naman 'yon, no? Mga bagay ito na pwedeng makasakit, 'di ba, sa ating mga katawan, no? Ano sabi niya? Ang lahat ng gawa niya sa lahat kanino ipaalam. Naku, ang daming trabaho nito,
Di ba? Napakaraming trabaho nito. Lahat daw ng kanyang ginawa ay ipaalam. So, paano natin yun ipapaalam? No? Paano natin yun ibabahagi? Or paano natin yun i-share, 'di ba, sa iba? Ano yung command? Yung lahat ng ginawa ni Yahweh. Marami kasi ngayon sa mga Kristiyano, yung mga ginagawa nila, yun yung kanilang yung kanilang anong tawag doon, yung pina-priority, 'di ba, na ipaalam, 'di ba, sa mga tao yung church na to, yung may mga programa kami, may mga sumba kami, 'di ba, na nagagawin, may kung ano-anong mga iniisip, 'di ba, ng madami sa kapanahunan po na ito, kahit sa grupo po ng mga the so-called quote and unquote mga Christians. Ang dami-dami po nilang mga gustong gawin, 'di ba, sa iglesia. No, ang dami nilang mga activities, mga sayawan, mga ganun, no? Mga kantahan, kapehan, may mga ganun, no? Coffee, fellowship, and so many other things, no, na kanilang ginagawa. Pero dito pa lang sa awitin na itong mga kapatid, ang dami na nitong gawain. 'Di ba? Lahat daw ng ginawa ni Yahweh ay ipaalam, ipabatid, ibigay, 'di ba? I-share sa lahat. Lahat. Grabe, sa lahat, no? Maaring through our songs, kaya piliin natin yung mga songs na inaawit natin. Kahit sa mga, siguro, no? Kahit sa mga special numbers na ginagawa po natin, sa iglesia, kapag tatayo po tayo sa harapan, kapag tayo po ay magbibigay ng kahit na anong klase ng pag-awit or patutuo, sikapin natin na pumili kung ito man ay awitin, 'di ba, na nag-i-speak na pag-aralan natin 'yan, 'di ba, sa GPI, na nag-i-speak doon sa ginawa ng Diyos. No, kasi it is a testimony, 'di ba, ng Diyos na meron tayo. Ang kahit sa pagbibigay natin ng testimony, it is not us na dapat makita. It is He. 'Di ba? It is God na dapat nagniningning, nagsha-shine, na makikita kung ano yung ginawa niya, 'di ba, sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi dito, anong gagawin? Verse 9, umawit ng pagpupuri. Sabi dito, umawit ng pagpupuri at siya ay parangalan. Ang kahangahangang gawa ulit, ibalita kahit saan. So, importanteng marami tayong baon-baon lang talaga. Importante lang talaga yung pag-aaral. Study to show yourself approved unto God. 'Di ba sabi ng scripture sa atin, importante yung ganitong mga pag-aaral. Kasi ano yung pwedeng maipaalam, ano yung pwedeng maibigay, ano yung pwedeng ma-share, 'di ba, na ginawa ng Diyos, kung yung isang tao, 'di ba, ay hindi siya masyadong familiar sa kung ano yung ginawa ng Diyos na nakasulat sa banal na nakasulatan. Ano yung ibabalita mo? 'Di ba? Ano yung ipapaalam mo kung ano yung ginawa ng Diyos, 'di ba? Sa nakaraan, sa kasalukuyan, at maging sa hinaharap. Kaya nga complete yung Bible may history ng nakaraan, may kwento ng kasalukuyan, 'di ba? At may kwento ng hinaharap. Kaya tayo na nag-aaral po nito, hindi tayo masyadong na-amaze sa kung ano yung mga nangyayari sa kapaligiran natin, sapagkat alam na natin ito. Napaka-spoiled natin, 'di ba, sa Panginoon, sapagkat ibinigay na niya yung lahat ng dapat nating isipin para sa hinaharap. Alam mo yung mag-rest assured ka lang, 'di ba, yung magiging panatag lang yung buhay ng bawat isa po sa atin, that God is in control of everything. Ang meron lang tayo, hindi natin dapat isipin kung ano yung mangyayari sa bukas o sa hinaharap. Ang sa atin ay magtiwala sa Diyos na may hawak ng bukas.
Diba? Yun yung sa atin eh. Magtiwala lang. Whatever it is. No, whatever yung dumating, ano man yung mangyari, ano, pero hindi naman ibig sabihin nun, di ba? Kapag nag-alarm, hindi ka na pupunta sa shelter kasi it's a wisdom din, di ba, na ibinigay, ano, ng Panginoon. Create din naman niya. Oh, He will protect us. Di ba? He is going to protect us. Pero, alam mo yan, may consciousness naman, di ba, yung bawat isa po sa atin. At wisdom, no, yung dapat pairalin, ano, sa atin na ipinagkaloob naman ito, di ba, sa atin, di ba, ng Lord, no? May address ang mga rockets. Yung sinasabi dati yan ni Pastora June, ano, nung mga bago-bago pa kami dito sa Israel, no? May address daw, ano, yung mga rockets sa talam ng Lord, kung saan ito babagsak. Pero mabuti na yung magtiwala, di ba, sa Panginoon. Sabi dito, dapat, yung word na dapat, it is a command. Hindi siya nakikiusap, pero it is a command, no? Anong gagawin? Dapat kayong magalak. It is a command to be joyful. Oh, ang hirap naman nito. Oh, kung titingnan natin, Lord, ang hirap namang maging joyful. It is your command, 'di ba, na maging joyful. Bakit ganon? 'Di ba, na maging joyful tayo sa lahat ng panahon. Kasi ito ay isa sa mga character, 'di ba, ng God. At isa rin ito sa mga character ng mga nagtitiwala, 'di ba, sa Panginoon. Kasi tanging Diyos lang yung may hawak, 'di ba, ng kung ano yung meron tayo, no? Siya lang talaga yung may hawak ng nag-iisang buhay, 'di ba, na ito. Mahirap ito, mga kapatid. Ang hirap nito, 'di ba? Lalo na kapag nagdadaan ang isang tao, 'di ba, sa masalimuot, 'di ba, na tagpo ng kanyang buhay. Pero command ng kanta na ito, dapat. Sabi dito, dapat kayong magalak. Bakit it is a command na dapat tayong magalak? Na dapat magalak yung mga ng mga Israelita. Bakit kinocommand na dapat silang magalak, no, sa buhay nila? Sapagkat sabi dito, siya rin ang nagbigay ng katugunan, sapagkat kayo'y kanyang bayan. Walang nagmamay-aring iba maliban sa Diyos. At kung inaari ng Diyos na bayan niya ang bayang Israel, sino ang pwedeng lumaban sa Diyos na ito? 'Di ba, na makapangyarihan, puno ng awa, puno ng pag-ibig. Yung ariin kang pag-aari ng isang makapangyarihang Diyos, it is a blessing. So dapat lang pala na dapat lang na ang response sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga Israelita na ito, and even us sa mga kapanahunan na ito, is rejoicing. 'Di ba, yung pagiging laging may galak. It is really a challenge kasi, 'di ba, sa katotohanan lang, hindi naman tayo laging nagagalak eh. Kahit nga sa ating mga kasamahan minsan, hindi naman sila nakakatuwa. Minsan nakakainis sila, nakakagalit sila, 'di ba? Marami we are not that perfect. Pero knowing na yung Diyos na ito, 'di ba, ang nagmamay-ari na kung ano yung meron tayo, sapat pala yun na dapat nating ikagalak. It is a command to be joyful. Command to dapat, sabi niya. Dapat lang. Pag sinabi natin yung dapat, yun na yung, period na yun eh. Diba? Dapat ganito yung ginawa mo. No, dapat ganito yung proseso mo. Yung word na dapat, kaakibat po nito yung salitang totoo. 'Di ba? Yung, alam mo yun, tunay.
ito dapat, no? Ito dapat, no? Dapat kayong magalak, sabi niya. Sabi dito, kayo, sapagkat kayo'y kanyang bayan, ang lahat ng sumasamba sa kanya ay magdiwang. Ang lahat ng sumasamba sa kanya ay magdiwang. Ano yung dapat ipagdiwang? Ano yung dapat ikagalak? 'Di ba? Ano yung dapat na sambahin? Sino ba talaga yung ano ba tawag doon? Sino ba talaga yung dapat na focus ng buhay ng isang tao? Kasi the moment na malaman po natin yung focus na ito, hindi tayo mapapagod eh. 'Di ba? Hindi tayo, alam mo yun, yung parang nagdadalawang isip, 'di ba, sa buhay na ito. Ano po ba yung focus natin? 'Di ba? Maring ang dami-dami kasi nating focus eh, kahit nga yung mga the so-called servants, 'di ba, ng God. Most of the kapag nagtanong tayo kung ano yung focus ng isang tao, bibihira lang siguro yung sasagot na ang sagot niya ay, ang focus ko ay ang Lord. Di ba? Ang focus ko ay paano ako mapalapit sa Panginoon. Ang focus, ang goal ko sa buhay na ito ay kung paano ako makasunod sa Panginoon. Is it that your focus? Yan din ba yung focus ninyo? Kasi I admit, minsan hindi rin yan yung focus ko eh. Di ba? Alam mo yun, pero dito, dinadala tayo ngayon, idinadirect tayo ngayon sa pamamagitan ng pag-aaral natin, di ba, sa buhay ng mga Israelita na ito, especially dito po kay David, na dapat pala ang focus ng isang tao, lalong-lalo na kapag talagang inari siyang bayan ng kanyang Diyos, diba? Kung gusto niyang magbigay ng papuri sa Diyos, gusto niyang parangalan yung Diyos, ang focus niya ay walang iba kung hindi ang Diyos. No? Parang nakakasakit yun ng damdamin, di ba mga kapatid? Kasi sa totoo lang, He is not our focus eh. I don't know if you admit na ang God ba yung focus natin. Maraming may focus sa atin sa negosyo. 'Di ba, kung paano ang gagawin, kasi alam mo naman, 'di ba, hindi naman tayo pabata, hindi naman tayo magtatagal, 'di ba? Hindi tayo forever dito, hindi forever na pwede tayong gumawa, 'di ba, or magtrabaho. Kaya madalas ang focus natin investment. 'Di ba? Sa mga Facebook natin flooded ang mga investment minsan. Pero dito maganda pala kasi nakita rin natin sa buhay ni David. Alam mo, kahit marami siyang mga failures, pero ang naging focus ng buhay niya si God. 'Di ba? Marami din tayong mga failures. Pero maganda pala na ang focus natin. Have you ever dreamed, 'di ba, yung pag umuwi ako sa Philippines, pag umuwi ako sa Pilipinas, iba na talaga ang iba na talaga kapag hindi ko na kompleto yung ngipin, talagang na sumisingaw na yung mga salita. Pag umuwi tayo ng Pilipinas, sino sa atin yung nakaisip, or may mga diba, may mga citizen na sa ibang bansa sa atin, no, like in England, na sino sa atin yung nakaisip na magfo-focus ako sa ministry or sa Lord, diba? Kahit hindi naman sa pastoring, pero as a good member, diba, ng church na pagdadalhan sa akin ng Panginoon, God will be my priority and God will be my focus. Sino sa atin yung ganon? 'Di ba? Napakagandang yon. Napakagandang adhikain yon, 'di ba, sa buhay na ito. No, may
ako din, my plan is to study. Yung alam mo yon, and to do the ministry. Sapat naman ang God eh. Hindi pa ako nakakita ng naglilingkod sa Panginoon na pinabayaan ng Diyos. Kasi kung pababayaan niya yung mga naglilingkod sa Kanya, babalik lahat sa Kanya eh, na mapagpabaya siyang Diyos. Pero never naman na naging ganun ang kwento ng mga taong nagtiwala, di ba, sa Panginoon. Laging may Diyos na gumagabay at hindi nagpapabaya, di ba, sa kanila. Sabi dito, verse 11, lumapit kayo kay, kanino? Kay Yahweh. So, dito para sa 10, ang lahat ng sumasamba sa Kanya, sabi dito ay magdiwang. That speaks again, di ba, when we met together, when we are, yung, alam mo yun, sa loob ng iglesia. Maganda na, natin, no, na lagi nating ipinapaalala that the reason kung bakit tayo nagmi-meet together is to, is to give Him praise nang may kagalakan. Nang may kagalakan. Minsan malulungkot ka eh. Kasi yung mga taong kasama mong umaawit, lungkot na lungkot sa buhay. Diba? Walang joy. Diba? Kahit sa pag-awit. Pero dito, i-remind tayo ulit. Diba, ng Panginoon na dapat tayong magalak sapagkat yung Diyos na inaalayan natin ng lahat ng ating pagpupuri. Diba? Yung lahat ng ating mga pag-awit, ng lahat ng ating mga lakas ay Diyos na inari tayo. Diba? Yung Diyos na kinuha tayo. Diyos na kinupkup tayo. Diyos na, alam mo yun, nagmahal sa atin ng todo. Grabe yun ah. Sabi dito, lumapit kayo kay Yahweh. Bakit tayo lalapit? Sabi dito, ang ganda-ganda ng sinabi niya. Bakit tayo lalapit kay Yahweh? Sapagkat, sabi niya, upang tulong niya'y hingin. Ang dami kasi nating minsan nilalapitan. Diba? Pero, alam mo yon, kapag kay Yahweh tayo unang lumapit, alam mo, gagawa ng paraan ang God kung papaano po tayo tulungan. Very clear dito na binabanggit niya. Saan tayo lalapit? Una kay Yahweh. Diba? Una kay Yahweh. Upang tulong niya, paano tayo tutulungan ni Yahweh? Ang daming pamamaraan ng Panginoon. Siya pa, makapangyarihan siya. Diba? Lahat ay kaya niya gawin. Nagawa nga niya ang sandaigdigan. Diba? He created everything sa mundo na ito. So, yung tulong niya, possible na ma-receive natin in any form. Diba? Possible yun, no? Upang tulong niya'y, sabi dito, hingin. Sinong nagsasabi nito? Isang tao na napatunayan niya na kahit kailan hindi nagkulang ang Diyos sa pagtulong. Diba? Sa kanyang mga lingkod. Sa tuwinay, parangalan siya at sambahin. So, lagi niyang ikinokonekta, di ba, yung lahat ng mga, alam mo yun, yung lahat ng mga gagawin, di ba, sa Panginoon, lahat ng mga pupwedeng maisip na gagawin ng Diyos, lagi niya itong ikinokonekta doon sa pagpaparangal, di ba, at doon sa pagsamba. Anong makikita natin sa verse na ito? Kasi ang tulong ay nagmumula sa Panginoon. Kaya niyang tumulong. He is an able, 'di ba, na God na tumutulong. 'Di ba? It is really a joy. Kasi kulang tayo sa lahat eh. 'Di ba? Kulang tayo sa lahat ng bagay sa buhay natin. Sino sa atin ang may kasapatan na yung hindi na nagkukulang? 'Di ba? Wala. Habang nandito tayo sa mundo, 'di ba? Marami tayong mga pangangailangan kahit may mga pinakamayayaman na tao, 'di ba, sa mundo na ito. Meron at meron pa rin silang pangangailangan.
ilangan. And here, makikita po natin dito na itong si Yahweh, nakahanda siyang tumulong. 'Di ba? Nakahanda siyang tumulong kung hihingin sa kanya. Kanino po tayo humihingi, 'di ba, ng tulong, no? Maganda na kay Yahweh. Upang sabi dito, tulong niya hingin sa tuwinay parangalan at sambahin. Ano pang gagawin? Inyong alalahanin ang mga kamangha-mangha niyang gawa, ang matuwid na paghatol at gawang kahanga-hanga. Tendency kasi ng tao laging nakakalimot. 'Di ba? Kahit mga bata nga sa kapanahunan na ito, no? Ang dami na rin nilang na lilimutan. Pero yung palagiang pagpapaalala, importante ito eh. 'Di ba? Sa buhay ng isang tao, kasi sa dami ng mga pwedeng mag-occupy sa mind ng isang tao, posibleng makalimutan niya, 'di ba, yung mga bagay na dapat niyang gawin. Kaya nga na tayo nagre-remind tayo, 'di ba, sa bawat isa. Believe it or not, 'di ba? Marami tayong mga nakakalimutan. No, na kapag ni-remind tayo minsan sa pride natin, alam ko na yan, pero sa totoo, nakalimutan natin. No, kaya dapat nagpapasalamat pala tayo doon sa mga nagre-remind, 'di ba, sa atin, no? Nagre-remind kasi sabi dito, inyong alalahanin ang sabi dito, ang kamangha-mangha niyang gawa. Ano ba yung mga kamangha-manghang ginawa ni Yahweh? 'Di ba, sa buhay natin? Ano yung mga kamangha-mangha? No? Hindi tayo magiging ganito sa kung ano man yung kinalalagyan natin ngayon. 'Di ba? Nasa sitwasyon man, 'di ba, na kung saan nag-i-struggle tayo. Pero kung magfo-focus ka doon sa struggle at hindi doon sa mga ginawa na ng Diyos, 'di ba, medyo mahihirapan tayo. Pero sabi dito, laging alalahanin mo, inyong alalahanin, 'di ba, ang mga kamangha-mangha niyang gawa. Awit lang ito mga kapatid pero punong-puno po ito. Talaga ng, alam mo yun, realizations, 'di ba, sa buhay natin. Na kahit sa atin na nag-aaral po nito at sa kapanahunan po nila na tinitignan po ito at inaawit po nila. So every time na inaawit po nila yung awitin po na ito, they will always be reminded doon sa mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa buhay nila. How about us? Ano na yung mga ginawa na kamangha-mangha ng Diyos, sa buhay natin, no? Ako personally, siguro, isa sa mga kamangha-mangha na ginawa ng Diyos sa buhay ko, yung alam mo yun, yung I don't, kahit ni sa panaginip, hindi ko lang talaga maisip, 'di ba, na nagkaroon ako ng opportunity na makarating dito sa lupain na ito. 'Di ba? Kung titignan as I go back, walang-wala eh. Wala talagang possibility eh. Kahit ngayong pag-aaral, ano na yun eh, sa Ilocano, agngangabit eh. 'Di ba? Yung alam mo yun, yung parang wala talaga eh. Walang capacity. 'Di ba, yung makapag-aral, yung mga ganon. Pero grabe lang talaga si God. Lagi ko yung tinitignan kasi na-prevent niya tayo in having yung feeling ng being proud, 'di ba? Kasi lahat ng meron tayo, galing lahat yun sa Panginoon. Naka-program yun, prinogram lahat yun ng God, 'di ba, sa buhay natin. Kahit may mga hindi tama tayong mga choices, 'di ba, sa mga buhay po natin. Pero pag tinitignan natin yung mga nakaraan, 'di ba, at iniisip kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin, it is really a blessing. No? Maganda na lagi nating alalahanin kung ano po yung mga ginawa ng Diyos na kamangha-mangha, 'di ba, sa
sa buhay natin. Ang matuwid na paghatol, sabi ito, at gawang kahanga-hanga. Inyong alalahanin ang kamanghamangyang gawa, ang matuwid na paghatol at gawang kahanga-hanga. Minsan hatol tayo, hatol ng hatol minsan, 'di ba? Pero hindi naman matuwid. Pero si Yahweh, grabe po yung katuwiran niya, 'di ba, sa kanyang paghatol. Paano natin 'yun nasasabi? Kasi nga pinag-aaralan natin siya. 'Di ba? Pinag-aaralan natin kung ano yung kanyang ginawa, no? Sabi ito, mga supling ni Abraham na kanyang lingkod, ang mga hinirang niya na mga anak ni Jacob, mga supling ni Abraham na kanyang lingkod, ang mga hinirang niya na mga anak ni Jacob. Si Yahweh ang ating Diyos, nasa buong mundo ang kanyang mga utos. Si Yahweh ang ating Diyos, nasa buong mundo ang kanyang mga utos. Kahit yung binanggit niya kasi dito, 'di ba, yung si Abraham, tapos itong si Jacob. Alam mo 'yun, yung hindi aksidente na tayo ay Pilipino. 'Di ba? Kasi kung gusto ng God na maging Polanite tayo, edi sana sa Poland tayo pinanganak. Marami sa atin yung nagkukumahog na maging citizens, 'di ba, ng mga ibang bansa. Of course, nasa din 'yon, no? Nasa pahintulot din 'yun ng Panginoon, no? Pero hindi aksidente na tayo ay nasa Pilipinas at doon ipinanganak. 'Di ba? Hindi aksidente na sa pamilya tayo mismo na kung anong meron tayo ipinanganak. Hindi lang talaga aksidente 'yun, no? At kung titignan natin, kahit sa area na 'yon ng ating citizenship or sa area ng ating pagkatao, hawak ng God. 'Di ba? Siya yung naghirang dito sa mga anak ni Jacob. Kahit yung mga supling nitong si Abraham, sabi ito, na kanyang lingkod ay hawak ng Diyos. Alam mo yun? Kahit naman citizen ka sa ibang bansa, you are still carrying, 'di ba, yung pagiging Pilipino mo. Yung yung lahing ito. 'Di ba? Yung lahing ito, hindi yung kulay na ito, 'di ba? It is an honor to be a Filipino. Kasi diyan tayo nilagay, 'di ba, ng Panginoon. Itong mga Israelita na ito, sinasabi ng God na kahit itong mga supling, 'di ba? Si Yahweh yung ating Diyos, siya yung naghirang dito sa mga anak ni Jacob. Pero yung kanyang utos ay nasa buong mundo. 'Di ba? Yung kanyang utos ay nasa buong mundo. Ibig sabihin nun, hindi lang sila alam mo yun, na preoccupied dito sa lugar po na ito, kundi sa buong mundo, hawak ni Yahweh. Kaya pagpapalain ni Yahweh ang kahit na sino sa lugar, 'di ba, na itinakda ng Diyos na kung saan siya nandudoon. Hindi lang sa abroad. 'Di ba? Hindi lang sa abroad. Kasi kung titignan, 'di ba, kahit sa kapanahunan po na ito, doon lang sa assessment ko ha. Kung titignan ko, yung mga nasa abroad ay masasabi natin, 'di ba, malaki yung income. Pero bakit yung sinasabi nila na mahirap sa Pilipinas, pero iba naman yung nakikita ko. Bakit ang dami sa Pilipinas na hindi nag-abroad? 'Di ba? Mas maganda pa yung buhay kung sa material lang ang pag-uusapan. Mas maganda pa yung buhay kaysa sa mga nag-a-abroad. 'Di ba?
Parang gano'n, no? Ang sa akin lang, mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos ay binubuhos niya sa kahit na sino na magustuhan niya. Di ba? Hindi natin pwedeng diktahan, di ba, yung God na ito. Kaya tayong pagpalain kahit nasaan tayo. No? Pero maganda, na lagi tayong magtitiwala na sa Panginoon. Tipan niya ay walang hanggan, sabi ito, hindi niya lilimutin kahit libong salinlahi, ito'y kanyang tutu pa rin. It is a joy to know. Di ba na yung mga promises ng God, sabi dito, kahit kailan hindi niya lilimutin. Ang ganda niya. Ang ganda nito, ha. Di ba? Yung tipan niya ay hindi niya lilimutin kasi hindi ilyanin ang Diyos na meron tayo. No? Magiging panatag lang talaga pala ang isang mananampalataya sapagkat ang lahat ng promises na ibinigay sa kanya ng Diyos ay kanyang tutuparin. No? At hindi niya lilimutin. Makakalimutin ang tao, pero ang Diyos, hindi. Hanggang saan? Hanggang saan yung kanyang promises? Ang ganda nito, sabi niya dito, kahit libong salinlahi. So kahit mawala na tayo, hindi na natin alam kung ano yung mga susunod na mga generations, di ba, na darating pa sa atin kapag tayo pala naging faithful sa Panginoon. Alam mo, yung mga generations na susunod pa sa atin kahit 1,000 pa yan, di ba, na nasalinlahi, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang ganda nun, Kaya alam mo yon yung, mahirap yung maging Kristiyano, di ba, mga kapatid? Masalimuot yung buhay, di ba? Hindi naman kaiba sa mga hindi mananampalataya, ganyan din naman yung sitwasyon na meron sila. Pero sa atin na mga mananampalataya, grabe lang ang pangako ng Diyos sa atin, hindi lang sa buhay natin, hindi lang sa mga anak natin, kundi sa mga susunod pang salinlahi na manggagaling mismo sa ating mga lahi. 'Di ba? Manggagaling sa atin hanggang sa saling sabi dito, 'di ba? Hanggang kaya niyang tuparin kahit libong salinlahi, ito'y kanyang tutuparin. Kaya ba 'yun ng God na gawin? Kung titignan natin from the very beginning, mga kwento nila Abraham, ilang taon na yung nakakalipas, ilang libo na, 'di ba, yung mga nagdaan. Pero tayo, akalain ba naman ni Abraham na hanggang sa ngayon pag-uusapan pa natin yung kanyang pananampalataya? 'Di ba? Walang nagtagal sa mundo na ito, 'di ba? Maliban sa kwento ng mga tao po na ito na nagtiwala, 'di ba? At nagsubmit ng kanilang buhay sa Panginoon. So maganda, no? Kahit hindi man tayo ma-acknowledge na pagdating po ng panahon, pero yung pangako ng Diyos sa atin bilang sumunod sa Kanya ng tapat, bilang nagmahal, 'di ba, sa Kanya, yung pangako niya dadaan at dadaan, 'di ba? Kahit sabi dito, kahit libong salinlahi pa natin ang darating. Kasi hindi naman natin alam kung kailan darating ang Panginoon, 'di ba? Alam mo 'yun, yung pagdating natin sa edad na 80 or pagdating sa edad na 90. Alam mong napapansin ko sa mga ganitong mga edad, tayo ng mga caregivers, alam natin 'yan. Alam mo, hindi na nila iniisip kung ano yung mga darating pa. 'Di ba? Relax na lang sila. Pero tayo, pag pinalad tayo na makarating sa mga edad po na yan, relax lang tayo din. 'Di ba? Pero alam natin na yung ipinangako ng Diyos sa atin na bunga ng ating pagsunod sa Kanya, tutuparin niya ito sa mga darating pa na henerasyon, 'di ba, ng pamilya natin or sa generation natin. So what a wonderful God, 'di ba? We have, 'di ba, sa buhay po na ito. So hindi nagkamali ang Diyos, 'di ba, na pinili niya tayo na makinig at mag-aral, 'di ba, sa Kanya. Alam mo 'yun, He wants to establish a good relationship sa atin. Sinong Diyos ang katulad niya? 'Di ba, na talagang nilatag na niya yung lahat ng tungkol sa Kanya,
'Di ba? Tapos tayo na nakatingin doon sa lahat ng kanyang mga ginawa, sa nakaraan man, sa kasalukuyan, at maging sa hinaharap. 'Di ba? Sino yung hihindi sa klase ng Diyos na meron tayo? 'Di ba? Sa buhay na ito. So, yun po mga kapatid yung ating lesson, at sino po yung ating facilitator? Erev Tog po.